Marami pong dapat nating gawin. Kaya ang pag-aaral natin ngayon ay pinamagatang true freedom. Tunay na kalayaan. Sabihin nga natin, tunay na kalayaan. Alam niyo po ba na marami po ang nakakulong, pero malaya. Pero maraming nasa laya na nakakulong. Kasi para sa atin, ang kalayaan is yung kung nasaan ang physical natin, yun ang kalayaan. Pag nasa laya ka, malaya ka. Tingnan po natin kung anong pag-aaral sa salita ng Diyos ang tunay na may kalayaan. At tanungin mo mamaya sarili mo, malaya ba talaga ako? Hello? Tingnan mo yung nasa kaliwa mo. Nasa kanan, nasa harapan at nasa likuran. Hindi porket nakikita mo nakangiti yan, yan ay malaya. Ngingiti-ngiti sa harapan mo yan, pero gusto na palang magpatiwakal. Gusto na sumuko sa buhay. You can see His presence, but deep inside him or her, magulo na pala ang pag-iisip. Tama, mali. Kaya pag tinanong mo, kumusta ka? Okay lang. Kaya kanina, malaya na! Malaya na. Ano yung sabi sa bridge? Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumipad! Hindi na maitaas yung pakpak. Dahil marami po sa atin ngayon dito, ang akala mo lang malaya ka. Sino po ang gustong lumaya sa umagang ito? In Proverbs chapter 29 verse 18 it says, ito po yung amplified version, where there is no vision, ang ibig sabihin po nun, no redemptive revelation from God. Ito po, pag sinabing no vision, ito po'y hindi ka nakakonekta sa Diyos. Ano daw mangyayari? The people perish. But he, sabi niya, who keeps the law, ano pong ibig sabihin nun? Law of God, which include that of man. Ano daw mangyayari? Bless. Pag sinabing bless, happy, fortunate, and inviolable is He. Amen po ba? Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, I lift up to you our mind, our condition sa oras na ito. Nawa, Panginoon, ang iyong kalayaan, ang iyong espiritu ng kapayapaan, ng karunungan ay sumaamin. Buksan mo po ang aming isipan, maging ang aming puso sa sandaling ito, Ama. We submit ourselves to you in Jesus' mighty name. Amen. So where there is no vision, the people perish. But he who keeps the law is blessed. Amen po ba? Vision, pag sinabing vision, is a broad, long-term, and inspirational picture of desired future estate. Ito daw po ay isang malawak, ito po ay isang pangmahabaang termino. Ito daw po ay inspirational picture of the desired future state. I compare this, sabi ko, as a civil engineer, pag gumagawa po kami ng plano, ang first page ng plano, nandoon na po nakalagay ang perspective. Pag sinabi mong perspective, nandoon mo na makikita kung anong itsura nung gagawin mo. Ang susunod na mga pages ng plano ay mga detailed. Kung papaano po siya itatayo, kung anong bakal ang gagamitin mo, kung papaano. Pero ang first page
is the vision. Ipapakita na kagad namin sa inyo, ito ang katakalalabasan ng bahay mo. Kaya pag titignan mo siya, yan pala yan. Maliwanag po ba? So yun daw po ang vision. Now, pinag-aralan namin last Wednesday, sabi nga po, in any battle that need to be conquered first in your mind. Lahat ng laban, bago mo ito mapagtagumpayan, dapat mapagtagumpayan mo muna ito unang-una sa iyong isipan. Sabi mo sa katabi mo, baguhin mo pag-iisip mo. Why? Because mind is the control center of your life. It is the battleground of your destiny. Hello? Kung gusto mo ng isang maayos na destiny in the future, dapat sa isip mo maayos na ito. Kapag sa ngayon hindi ka nag-iisip, banat ka lang ng banat, wala kang vision in your future, you are just dependent on your emotions and feelings. Mga kapatid, madaya po yan. Kaya marami po naloloko. Bakit? Pag nag-invest ka rito, doble kita. Amen? Ang dami po, di ba? Ang dami pong naloloko sa ganyan ngayon. Amen? Ang dami pong mga budol ngayon. Okay? Biri mo, mag-invest ka ng 100,000 in 3 months time daw, babalik sa'yo, doble. Grabe, no? Ikaw naman, dahil gusto mo, nagmamadali ka, hala, sige. Pagka-invest mo, padadamahin ka lang ng isa, dalawa. After that, itatakbo na yung pera mo. Awanin, nalpas tibiyag mo. Amen. So, mind is the control center of your life. It is the battleground of your destiny. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Lagi natin ito pinag-aaralan. Bakit kailangan natin magbago ng isip? Sabi niya rito, then you will be able to test and approve what God will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi po, a right vision. Pag sinabi mong right vision, that is the will of God. Requires a mind that is renewed rather than aligned with worldly or negative thinking. Tandaan po natin ito mga kapatid. Everything that the Lord wants to do in your life, everything that the Lord wants to do in your life, it starts with your mindset. Kaya sinasabi po dito sa Roma, transformed by the renewing of your mind. Saan po tayo magta-transform? You know, in religion teaches us how to pray. Religion teaches us how to worship God. But no matter how loud you pray, no matter how loud you worship, if that mind is not changed, that's still nothing. Kaya parang nasabi mo, parang walang nangyayari ah. Puri naman ako ng puri sa Lord. Halos tumalon na ako sa kisame. Halos mapudpud na ang tuhod ko. Mula rito hanggang Baclaran, nakaluhod ako. Pero bakit walang nangyayari? Tandaan po natin, the control tower is in your mind. Hanggat mali po yan at hindi mo binabago, ang sabi po nito, then you will be able to test and approve what God's will is. Kapag ito po ay nabago, saka mo lang makikita ang malinaw na perspective ng Diyos para sa buhay mo. Kapag ito hindi mo binago, at ang utak nito ay nasa worldliness, yung pamamaraan ng mundong ito, bulag ka.
sa nais ng Diyos gawin sa buhay mo. You tend to compare. Wala ka na lang gagawin kundi, bakit sila? O bakit yung iba? Bakit lahat naman ginagawa? Uso naman na, lahat naman gumagawa na ng ganitong bagay. Gawin na rin natin. I am not saying that prayer and worship ay hindi po mahalaga. Mahalaga po yan. Lalo na kung nauunawaan mo. Amen? Kapag nauunawaan mo kung anong kahalagahan ng pagdarasal at ang pagpupuri, maniwala ka, it will benefit you. Pero kung ginagawa mo lang yan, it's because of religion. Dahil born again ka, dahil Catholic ka o whatsoever, wala pong mangyayari yan. Kailangan laging naka-align ang pag-iisip natin sa Diyos. Amen po ba? So may tanong ako rito, handa ka na bang baguhin ang takbo ng iyong pag-iisip sa mga bagay na nararanasan mo ngayon? Hello? Tanungin ko po kayo, handa na po ba kayong baguhin ang takbo ng iyong pag-iisip sa mga bagay na nararanasan nyo ngayon? Ayan, meron pa akong sinabi, tara, isa-isahin natin. Okay? Sige. Sino po nakahandang makinig? Hallelujah. Hallelujah. Pagtapos po nito, awitin uli natin yung malaya na. Tingnan natin kung may lumaya. Okay? So number 1, ano ang nararanasan mo ngayon? In your pain. Sino po rito ang nakaranas na siya'y nasaktan? Hindi pa kayo nasasaktan? Aray! Aray! Naku! Di ba? Ano yung kanta ni Michael V? Pinukpok mo ng martilyo, sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo ng asido. Di ba? Sobrang sakit nun. Valentine's daw kahapon. Sino ang malamig ang Valentine's? Ha? Sino rito po ang nakaranas na siya po'y nasaktan? Sino po rito ang nakaranas na yung mismong pinagkatiwalaan niya ang siya pang nanakit sa kanya? Sino rito ang nakaranas yung hindi niya inaasahan na tao, siya pang gagawa sa iyo ng katrayduran? Inagaw niya ang afam mo. Hallelujah. Now, anong klaseng pag-iisip dapat mayroon po tayo despite you are experiencing pain? Isa-isahin po natin, ha? Paano po mag-isip? Ano po ang katotohanan sa likod ng kasakitan na iyong nararanasan ngayon? Ano po bang katotohanan? Why is it that God is allowing us to feel this pain? Sino po rito ang nakaranas na mamatayan? Alam niyo, nung namatay ang tatay ko, I was only 9 years old. Grabe po yun. Devastating. Nung namatay po ang mother ko, doon po, mas lalo po kasi may isip na po talaga ako noon eh. Kung kailan ipinanganak si Monique, binawi naman yung nanay ko. Para po akong mababaliw noon, nung pinapasok na yung nanay ko sa loob ng funeral home, na nakalagay na sa kabaong. Nag-hysterical po ako, yung kalalaking tao ko, pero nangangatog po ako. Sinampal ako ng kuya ko para magising lang ako eh. Yun po yung pain na naramdaman ko. Sobra po. And then, yung mga inaasahan kong nangyari sa buhay namin, ginawa mo na ang lahat, pero ginanong ka pa nila.
Nag-effort ka ng gusto pero sinaktan ka pa rin nila. Na para bang wala kang ginawang matino para sa kanila. I hope nakaka-relate po ang iba sa inyo. Amen? Now, ang pain ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Unang-unang katotohanan, hindi para ikaw ay parusahan. Sabi mo sa katabi mo, hindi para tayo ay parusahan. Kundi pinatitibay ang iyong buhay sapagkat meron kang mas matinding kakaharapin bukas. Lahat ng bagay na pinapahintulutan ng Diyos sa atin, meron po siyang purpose kung bakit niya ito pinapatibay sa atin, pinaparanas sa atin. Pangalawang katotohanan, pinaparanas ng Diyos ang mga ganitong kasakitan sa atin upang sa gitna ng kasakitan, ipinapakita niya na wala kang ibang mapagkakatiwalaan, wala kang ibang mapagsusumbungan na tapat at nagmamalasakit sa iyo kundi siya lamang. Even your closest friend, even your mother or father, pag ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, wala po silang kayang gawin. It is only God who can do miracle in your situation. Papakita niya talaga sa iyo na wala silang kayang gawin. Sabi ko sa Lord noon, sabi ng doktor, yung anak mo mamamatay na. Sabi ko, hindi. Naniniwala ako sa Kanya. And it happened. Until now, binubuhay yung anak ko. So purihin po ang Panginoon. Pinaparanas niya ang kasakitan para ipakita sa atin, anak, ako lang ang mapagkakatiwalaan mo. Hindi kita pinarurusahan. Pinatitibay kita. Alam niyo po ba yung oyster? Ano sa Tagalog yun? Talaba? Sino po nakakita na rito ng talaba? Hindi mataba, talaba. Yung mataba, nandito lang. Talaba. Alam niyo po ba ang talaba? Yung laman niyan is very sensitive. Kapag ka meron pong buhangin na pumapasok doon sa shell niya, nasasaktan po yung talaba, nai-irritate. Kaya ang ginagawa niya, naglalabas po siya ng isang klase ng likido upang hindi kumaskas sa kanya yung buhangin. At habang lagi siyang sinasaktan ng buhangin na ito, labas siya ng labas ng likidong ito. Alam niyo po ba kung anong nangyayari? Nabubuo po yung mga buhangin na yan into a pearl o isang perlas. Hello? At alam niyo po ba kung magkano ang isang perlas? Mahal po yan dahil sinisisid po kasi yan eh. Hello? Kaya kung ikaw ay nasasaktan ngayon, may dahilan ang Diyos. Meron siyang ginagawang bagay sa iyong kalooban na binubuo niya unti-unti yung puso at damdamin mo sa isang perlas. Hallelujah. Hallelujah. Ang katotohanan, mga kapatid, ikaw man ay nasasaktan ngayon, lagi niyong tatandaan, kailanman hindi magwawagi ang kadiliman sa liwanag. Ano pong sabi ni Joseph, the dreamer? Hindi ba masakit yung ginawa sa kanya eh? Anong ginawa kay Joseph? Binenta siya ng mga kapatid niya. Ginawang alipin sa Ehipto. Sobrang sakit nun. Pero anong ginawa ng Diyos nung nasa Ehipto siya? Ginawa siyang tanyag. Ginawa siyang pinakamataas na pinuno. Dumating ang taggutom.
maging ang kanyang bayan at ang kanyang pamilya na nagbenta sa kanya ay naligtas dahil sa kanya. That is what I am talking about, the pearl. Yes, you are pained sa oras na ito. But we do not know. In the future, may ginagawa ang Diyos. Kaya sabi niya, in the book of Genesis, sabi niya rito, you intended to harm me. Sabi niya kay Jacob, kasi mamamatay na si Jacob dyan eh. At sa kanyang mga kapatid, lumuhod ang kanyang mga kapatid. Ang sabi niya, you intended to harm me. But God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Hallelujah! Marami ang dumaranas na kasakitan na hindi po sumuko. Tingnan nyo na lamang po ang buhay nila ngayon. Mga mananagumpay sila. Amen po ba? Ang lagi ko pong testimony sa inyo, when I was a fresh graduate of civil engineering, naging laborer ko po si Manny Pacquiao. May project po kami sa Malabon. Laborer ko po sila. Yung kapatid niya, sino yun? Sino? Si Bobby ba yun? O, inalis ko pa nga sila sa trabaho nung araw eh. But look at them now. They are billionaires. Hallelujah. Kaya pag nagkikita kami, huwag mo na sabihin. Sabi ko, huwag mo sabihin, naging labor ko yan. Baka masuntok ako sa kaliwa eh. Ako po yung naririnig ko po yung testimony ni Bishop Patrick Pineda. Sabi niya, alam niyo, Pastor, ang buhay namin nung araw, WWW. Ano yun? Sabi ko, wala. Na halos ang kamag-anak mo, hindi ka papansinin kapag ikaw ay wala. Na ultimo, naglakad kami ng nanay ko kaya layo-layo pagdating namin doon sa kamag-anak namin na merong grocery, ni soft drinks, di man lang kami inalok. But look at the life of Bishop Patrick now. So blessed. Why? God has prepared him for this moment doon sa nangyari sa kanya. Kung nagreklamo siya noon o tumayaw siya, hindi niya mararanasan yung buhay ngayon. Amen? Kaya sa inyong kasakitan, sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Magtiwala ka sa pamamaraan ng Diyos. Hallelujah. Ang tanong, sa ganitong pag-iisip, lalaya ka ba sa hatol ng Diyos o hindi? Hello? Sino rito ang gusto lumaya? Kaya masasabi mo mamaya, Lord, gusto ko rin yan. At gusto ko rin sabihin, isang araw, malaya na. Hello? Ang dami po kasi, ang daling sumuko pag nasaktan eh. At minsan pag nasaktan, ang gusto niya makabawi din. Makasakit din. Sabi niya, think before you click. Amen? Hallelujah. Second, in your hardship, iba po yung pain, iba po yung kahirapan. Sino po rito ang nahihirapan? Huwag po tayong mahiyang magsabi. Sabi ko sa Panginoon noong 2016, Lord, okay na ako. May mga apartments na ako naitayo, okay na ako. Magfo-focus na ako sa pagpapastor. So umalis ako sa pagiging contractor. So okay naman, dumating ang pandemic, nakasurvive. After pandemic, nangyari yung sa church natin. Ngayon, nagpe-pray ako, Lord, pwede ba bumalik ako? Kasi nararamdaman ko eh. Yung pressures, yung hirap. Pero sabi ng Panginoon, hindi na eh.
Natatakot tayo ng maranasan natin ng kahirapan. Sino rito ang takot maranasan ng kahirapan? Yung mga nakaranas ng kahirapan, tanungin ko kayo, natatakot pa ba kayo? Presi, natatakot ka pa? Bakit? Sanay ka na eh. Sanay ka na sa kahirapan. Yung mga kabataan nga ngayon, nasanay na kayo sa aircon eh. Nung araw sa amin, wala. Nananakbo nga. Diyos ko, magmula. Asan si Del? Ano Del? Tingnan niyo si Del, yung kutis niya ngayon, nakala niyo, Montalban to San Mateo nilalakad para lang makasimba. Dahil walang perang pamasahe. Pag mangyayari ba uli ngayon yon, kaya mo ba? Yes! Sanay ka na eh. Amen? But God will not going to allow that to happen. Kasi nanindigan ka na eh, may reward ka na. Kaya kung ikaw ay nahihirapan ngayon, huwag ka nang matakot. May purpose yan. Lahat ng bagay may proseso. At isa sa proseso ng Diyos, padaanin ka sa kahirapan o kabigatan. Walang shortcut. Katulad ng isang ginto, para madali sa iyan, pinadadaan sa apoy. Nilulusaw, madaming proseso. Pero magiging pure 24 karat gold sila. Nais lamang ng Diyos sa bawat isa sa atin na gamitin mo yung iyong pag-iisip. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo yung pag-iisip mo. Kasi minsan pag nasaktan, hindi na nakakapag-isip eh. Pagka nahihirapan, hindi na nakakapag-isip. Kaya nga po ang tao, kapag nahihirapan, maging sa patalim, kumakapit. Tama, mali? Kapag okay naman ang buhay, wala sa simbahan yan. Kita mo, ang daming bakante. Handun sa pasyalan. Handun sa higaan. Pero pag pinadaan ka ng Diyos sa kahirapan, tatawag ka sa Kanya, Lord, patawad. Ako isang makasalanang nilalang. Lord, patawad. Huy. Amen? Kaya pag dumadaan ka dyan sa kahirapan na yan, magpasalamat ka sa Diyos. Pinadadaan ka niya sa isang proseso. Bakit dinadalisay ka niya? Amen po ba? Makakalaya ka lamang dyan kapag nauunawaan mo na kung paano ginagamit ng Diyos ang sitwasyon mo para lalo kang lumapit sa Kanya. Kaya kung gusto mong lumaya, ibaba mo yung pride mo. Amen po ba? In Acts chapter 14 verse 22 it says, in strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith, we must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Sino rito gustong makasapi sa kaharian ng Diyos? Kung gusto mong makasali dyan, hindi po yan madali. Ipadadaan ka talaga sa hardship. Amen po ba? Pinapalakas ka at dapat magpatuloy na may kasamang totoong pananampalataya sa Kanya. Kapag nakapasa ka dyan, mga kapatid, ano pong nangyayari sa training ng mga military? Ang mga elite forces, okay, katulad ng Scout Ranger, pipili po sila. Halimbawa, ikaw ay nasa Army, kukunin ka nila. Sa Marines, kukunin ka. Sa Navy, sa Police. Magte-training kayo as Scout Ranger. At ang training na yan, hindi po yan madali. Pero kapag nakapasa ka, you will now be considered elite force. Hello? Hindi po lahat ng sundalo ay elite force. Sino rito maging elite force ng Lord?
Nung nag-meeting kami last Monday together with the pastors of San Mateo, yung isang pastora doon umiiyak. Umiiyak lang, umiiyak. Oh, Pastora, why? What's the problem? Yung member ko gusto akong paalisin. Wow. Amin yung building. Paalisin ako. Ah. Iyak lang iyak. Sabi ni Bishop Albert, Pastor Nicky, pag-pray mo to, di ba ikaw, napagtagumpayan mo na yan? Ikaw mag-pray dito. Sabi ko, okay, naintindihan ko na, Lord. I am an elite force for a special mission. Nobody can do that except a person who already been there. Already been there. Pinag-pray ko, anointed. Bakit? Naranasan ko eh. Iyak siya eh. Maya-maya, lakas na siya. Parang nakahinga. Diba? Special mission ba naman yung pinadala eh? Elite force. Amen? Lahat ng sinabi ko, naramdaman niya. Bakit? Kapatid, pinag-aralan ko lahat yan, dinaanan ko lahat yan. O ngayon, di malakas siya. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng kahirapan sa oras na ito, it's okay. Gagamitin ka isang araw ng Lord sa ibang tao para sila naman ay lumaya. Hallelujah. Hallelujah. Mahirap po kasi magsabi ng, kaya mo yan. Di mo naman dinanas eh. Kaya mo pa sinasabi mo dyan. Amen? So ano ang tamang mindset? Dumadaan ka lamang sa isang proseso na pinapalakas ka. Samahan mo pa ito ng pananampalataya. Tiyak, lalaya ka sa hatol ng Diyos. Amen po ba? Isang araw, sasabihin mo sa sarili mo, malaya na! Wow! Pangatlo, in your obedience. Ano ba ang ginagawa mo kadalasan? Ang ginagawa natin kadalasan, gawin ang gusto nating gawin. Tama, mali? Soul-driven kasi tayo. Meron tayong katawan, kaluluwa at espiritu. Yung espiritu, dinidisregard natin. Namumuhay tayo ayon sa ating kaluluwa. Anong meron sa kaluluwa natin? Isip, kalooban, at emosyon. Kaya kung anong inisip mo, ito makakabuti para sa akin, ginagawa natin. Kung ano yung naramdaman mo, ito mas makakabuti sa akin, ginagawa natin. Hallelujah. Anong nangyayari? Nagre-resulta ng kaguluhan. Bakit? Because men are just limited. Hello? But God who created everything is unlimited. So saan ka dapat maniwala? Sa sarili mo o sa Kanya? Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Hello? Nakakita ka ng pogi. Nung nag-asawa kayo nambubugbog pala. Puro ka pogi Hindi mo, tanungin mo, Lord, ito po bang para sa akin? Lord, tama po ba na ito ay para sa akin? Kasi ako yung message ko, tinanong ko yan Tinanong mo, gano'n ka rin? Tinanong ko yan. Kasi meron ako
ang ganda! Kamukha ni Rufa Gutierrez. Ang pogi ako nun eh. Para ayaw mo maniwala, ikaw anak ka. Ito po. Para po yun. Chini de Leon pa. Kamukha ni Chini de Leon. Hindi ko pinapansin ang lit-lit eh. Baduy pa. Yung sapatos, Technicolor, yung Benetton, may blue, may red, may... Ew. Ang liit. Tapos naka-mini skirt. Sabi ng best friend ko, ano ba, Nikki? Ikaw yata type nito eh. Kung ayaw mo, ako na lang manliligaw. Sabi ko, sige, ligawan mo. Kasi hindi ko pinapansin nga po talaga eh. Eh siya tingin ng tingin. Pero isang araw, tanong ako, Lord, para sa akin ba talaga to? Kasi yung isa, nagpunta kami sa SM, sabi, ay gusto ko yan, gusto ko nun, gusto. Jesus, bil mo ko pala to, bil mo ko nun, bil mo ko nyan. Ha? Sabi ko, hindi mo pa nga ako sinasagot, nagpapabili ka na kung ano-ano. Sabi ko, Lord, parang hindi ah. Tanong ko, Lord, alam mo isang araw, gabing-gabi na yun eh, 9 o'clock na yun eh. Puso naman ngayon, di ba? Araw naman. Para bang na-miss ko siya, hindi ko naman siya nami-meet pa ng ganun. Grabe. Hindi ko naman siya type. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung anong nilagay ng Diyos sa puso ko. Hinahanap ko siya para ako naglilihi. Nagse-celebrate kami ng, kasi ang engineering no, ang mechanical engineering, nag-top 1 sa board exam. So nandun kami, nagtotorque kami sa football ground. Eh ngayon yung building namin, wala ng tao kasi 9 o'clock na eh, ng gabi. Hanap ako. Hindi ako mapakali. Saan ba yun? Nahanap. Nakasalubong ko sa may hagdan. Multo. White lady. Oh, sabi ko, ang ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sabi ko, hinahanap kita. Sabi niya naman sa akin, ako dun, nahanap kita. Awanin. First and last girlfriend ko po siya. Meron po ako naging girlfriend, puppy love. Siya lang nakakaalam na girlfriend ko. Ako hindi ko na maalam. First and last po siya. Ako naman sa kanya, first. Ano ba? Mula noon, sabi ko, lakas ang loob ko, hatid kita. Eh, taga Project 4 ako, Project 8 pa nga ako noon eh. Pero may bahay kami sa Project 4. Hinatid ko siya, oh. Pagdating sa San Mateo, sabi ko, po, ba't ganito? Probinsya na to, ah. Iba na yung hangin. Malamig. Pagbaba namin sa Ginayang, oh, pagtingin ko, bundok na ito. Matatanaw mo na yung bundok, eh. Naku po, hindi kayo manananggal to. Mga kapatid, mahirap magtiwala sa kung ano ang dinidikta ng ating kaluluwa. Dapat ang lagi nating isipin kung ano ang dikta ng Espiritu ng Diyos at ng Kanyang mga salita. Sapagkat ito po'y mula sa Diyos na may lalang ng langit at lupa. Siya ang mas nakakahigit sa lahat, sapagkat siya po ang dakilang may likha. In 1 Samuel chapter 15 verse 22, sabi ni Samuel, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than fat of rams. Bakit kaya iniisip ko po ito? Ikinumpara ng Diyos ang obedience sa sacrifice. Oo nga naman.
hindi ka talaga makakasunod kung hindi ka magsasakripisyo. Anong isasakripisyo mo? Yang sarili mong desisyon. Biruin mo mga kapatid, God has designed man to have dominion, to rule, to govern, to manage. Ibig sabihin, God has given us authority na pangunahan mo ang buhay mo. Amen po ba? Pero pag nagsalita siya, kailangan mong isuko itong authority na ito sa Kanya. Gets nyo? Yes, may authority ka, pero pag nagsabi na siya, sabi ni Jesus, not my will, but thy will be done. That is the sacrifice on our part. Amen? Yes, God has given us authority. Gawin mo yung gusto mong gawin. Because I have given you authority to rule, to govern, and to manage. Pero pag sinabi ng Panginoon, wag, tumigil ka sa pag-rule, tumigil ka sa pag-govern, tumigil ka sa pag-manage. Sundin mo siya. Amen po ba? Hallelujah. Huwag po tayo sabak ng sabak. Kaya ang obedience ay isang pagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos. Kapag may instruction na gamitin mo na ang authority pinagkaloob sa iyo. Hindi kasi lahat ng good plan ay God's plan. Ulitin ko po. Hindi lahat ng good plan ay God's plan. Mahalaga lagi na tayo po'y nagtatanong, pinapagawa ba ito ng Diyos o hindi? Alam nyo, kadalasan kasi kapag nananahimik tayo, akala natin wala tayong ginagawa. Pero si Lord, kapag pinatatahimik tayo, tiyak may gagawin siya. Hello? Kaya nga po meron tayong quiet time. Not every time we do the talking. Kaya sa Tuesday, we will going to practice this sa mga intercessors. Kasi tayo, dasal ng dasal, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. In Jesus' name, amen. Sabi ng Lord, may sasabihin pa ako. Hindi na, Lord, kakain lang kami ng lugaw. Kaya sa Tuesday, magkakaroon kami ng quiet time. Just listen. Just listen. Nagawa niyo na po ba yun? Alam mo ngayon, tumaba ako eh. Umabot ako ng 114 kilogram. Nag-high blood ako. Hirap na hirap ako ngayon matulog. Hirap ako sobra. Dahil sa kahirapan na yan, natuto akong mag-meditate. Every day I need to walk 1.5 hours, morning and then afternoon, ganun din. Habang ako'y naglalakad, I just listen to the Lord. Paikot-ikot lang ako sa bahay. Lord, anong gagawin ko? Nakikinig lang ako. Paikot-ikot lang ako. Nakikinig lang ako sa instruction niya. Pag nakikinig ka sa Lord, mga kapatid, sabi niya, God is faithful. Sabi niya, He shall direct thy path. Amen? Hallelujah. Kapag ganito ang mindset, tanong ko ulit, lalaya ka ba sa hatol ng Diyos? Oo naman. Mamaya sasabihin mo sa Kanya, ako'y malaya na. Hallelujah. Sino gustong lumaya? Hallelujah. Number 4, mahaba-haba pa, no? Konti na lang. In your humility. Hallelujah. Paano tayo mag-isip
kapag tayo po ay kinakailangan magkaroon ng pagpapakumbaba. Sino nakakakilala kay Peter? Kay Judas? Si Peter at si Judas, parehong nagkasala sa Panginoong Hesus. Tama po ba? Si Peter, anong ginawa niya? Ha? Itinatuwa niya si Jesus 3 beses. Tama po ba? He denied Jesus 3 times. Si Judas, anong ginawa ni Judas? Ipinagkanulo niya si Jesus sa pamagitan ng 30 pilak. Amen. Pero ano ang kaibahan ni Peter kay Judas? Si Peter nanatili sa Diyos. Si Judas nagpakamatay. Tama po ba? Let's study about Peter and Judas. Si Judas ay isang zealot. Alam niyo ibig sabihin ng zealot? He is a freedom fighter. Isa siyang, sa panahon natin, isa siyang NPA. Makabayan! Hibagsak! Yan si Judas. Ngayon, sa mga panahong yan, naghahanap ang mga Hudyo na kanilang tagapagligtas ng hari na maninindigan para sa kanila laban sa emperor ng Romano. Si Judas ay isang freedom fighter. Kaya nung nakita niya si Jesus, ay eto na yon. Eto na ang tagapagligtas na hinahanap ko. So sumama si Judas kay Jesus. Si Jesus, ginawa pa nga siyang tresurero eh. Treasurer si Judas eh. Tagahawak, ingat yaman siya eh. Tingnan niyo si Judas. Nung binigyan ng pabango si Jesus ng isang, si Magdalene, binigyan siya ng mamahaling pabango, di ba? Ibinuhos sa kanyang ulo. Sinong nag-react? Si Judas. Sabi ni Judas, ba't naman pumayag ka, Jesus, na ibuhos siyang mamahaling pabango na yan? Bakit hindi na lang natin ibenta yan at pamigay sa taong bayan? Maganda ang kanyang adhikain. Makabayan! Laban na laban. Si Jesus, ang katwiran niya, love covers a multitude of sin. Hindi niya nakita si Jesus doon sa inaasahan niya, nakapareho niya na laban ng laban. Sabi niya, ay nagkamali yata ako ng hari. Kaya nagdesisyon siya na ipagkanulo si Jesus. Kasi yung expectation niya na siya yung hari na ilalaban niya sa Roman Empire, hindi nangyari. Dahil ang akala niya, ang standard ni Jesus ay kapareho ng standard ng isip niya. Laban ng laban. Kaya pinagkanulo. Anong ginawa ni Jesus? Tinanggap niya eh. Yung kaparusahan, tinanggap niya. Hindi makonsensya ni Judas. Anong ginawa? Nagpakamatay. 30 silvers lang pala ang katapat niya eh. Hindi katulad ni Pedro na siya'y nagpakumbaba. Si Pedro, 3 beses niyang ipinagkanulo si Jesus, pero kailanman hindi niya tinalikuran si Jesus. Minsan si Pedro mayabang. Kasi sabi niya, over my dead body, walang makakuha kay Jesus. Kaya nung kinuha ng mga sundalo si Jesus, tinapyas ni Pedro yung tenga ng isang sundalong kumuha. Pero si Jesus pinagaling niya.
Bira ka, Jesus. Ganda na nung moment ko. Action star na yung dating ko eh. Pinagaling mo pa? Ano ba naman to Jesus na ito? Pinagkanulo niya si Jesus. Pero hindi siya tumalikod. Siya'y nanatili kay Jesus. Ano pong nakita ninyong pagpapakumbaba, mga kapatid? Ang pagpapakumbaba nating mga tao sa harap ng Diyos ay matulad ang ating karakter sa karakter ng Diyos. Hello? Natutuwa ako pag may nagsasabi, si Daniel parang ikaw. Pag si Lucky naman, nagbiro-biro, manang-mana ka sa tatay mo. Ang sarap ng pakiramdam ng tatay. No? Pag nakikita ko yung mga resemblance ng anak ko, yung kilos, yung pagdidesisyon, parang isip ko rin, natutuwa ako. Same thing with God to us. Pagka yung isip natin ay katulad din ng isip ng Lord, matutuwa po siya sa atin. Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 6 to 8, basa. Hallelujah. Nakita niyo yung humbleness? Si Jesus na po yan. Bagamat siya'y Diyos, anong ginawa niya? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hello? The Lord wants you to humble yourself. Yung mindset po natin, alam mo kasi yung problema minsan, masyado tayo mapagmataas. Kaya si Jesus, pinakita niya. Diyos na siya, hinubad niya. Being in very nature God, did not consider equality with God. Grabe. Something to be used to his own advantage. Pwede niya naman gamitin talaga eh. Pero anong ginawa niya? Rather, he made himself nothing by taking the very nature of God as servant being made in human likeness. Sa Tagalog yan, hinubad niya. Anong mindset? Sabi mo sa katabi mo, magpakumbaba ka. Pagka ikaw po yung nagpapakumbaba, lalaya ka sa hatol ng Diyos. Isang araw, masasabi mo sa sarili mo, malaya na. Hallelujah. Next, in your worship, sa ating pagpupuri, konti na lang. Naipaliwanag ko ang kahalagahan ng pagpupuri. Tandaan po natin, kapag tayo po ay soul-driven, hindi lahat ng awitin ina-absorb po dapat natin. Amen? Ang ating kaluluwa, tumatanggap yan anumang uri ng pagpupuri. Lalo na kapag ito'y dinadaan sa awitin. Sabi ko nga sa inyo, kapag binasa mo lang yan, boring. Tama? Lapatan mo ng music yan. Ang sarap basahin. Tama? Kaya yung soul natin, miski anong music, tinatanggap, tuwan-tuwa. Mag-iingat po tayo. Ha? Dapat yung lyrics, alam po natin. Kasi pag nilagyan mo yan ng music, ang sarap basahin. Pag wala, boring. By grace, God has given me, I laid the foundation as a wise builder. Pero pag nilagyan mo ng tono at saka music, ang sarap. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. Oh yeah. Yeah. Oh.
Di ba? Kaya ingatan po natin. Ang pagpupuri hindi lang basta pag-awit. Amen po ba? Madali siyang nakaka-absorb. Kasi nga masarap sa pakiramdam pero hindi siya naka-aligned sa Lord. Ang tunay na aligned ay nagbago ang kanyang isip, nakasurrender ang kanyang kalooban, at may kagalingan sa kanyang emosyon. Kaya naghahanap ang Diyos na tunay na nagpupuri sa Kanya. In John 4:24 it says, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is a spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth." Ito gusto ko isulat niyo to. We don't push God to follow our lead. Follow Him. Ang problema po kasi sa atin, gusto natin ang Diyos ang mag-adjust sa gusto natin. Dapat tayo po ang nag-a-adjust sa gusto ng Diyos. We don't tell Him to fit in our needs. Fit in His ways. We don't give conditions before we obey. Obey Him. Lord, gusto ko ganito, 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 ganito. Bago ka sumunod. Sumunod ka na lang. We don't use feelings to love Him. Commit to Him. We don't live as soulish man. Live in His image and likeness. Mahalaga na maunawaan mo ang iyong kalagayan. Hindi lang basta alam mo. Amen po ba? Kapag ka ito naunawaan mo in your worship, mga kapatid, lalaya ka. Next, in your serving. Sa iyong paglilingkod. Meron po ba ako kasamang naglilingkod sa Diyos? Madami tayong nakikita sa mga lingkod ng Diyos na talaga namang gustong maglingkod. Sino rito ang ayaw maglingkod sa Lord? Lahat gusto natin yan. Pero along the way, nag-iiba. Bakit po? Dahil sa pera, dahil sa posisyon, dahil sa kasikatan. Kadalasan sa mga simbahan, nag-aaway-away dahil sa pera. Kadalasan sa mga lingkod ng Diyos, nag-aaway-away dahil sa posisyon. Kadalasan, mga lingkod ng Diyos, nag-aaway-away dahil gusto nilang sumikat kaysa dun sa iba. Nais ng Diyos na tayo po ay pagpalain ng pera. Nais ng Diyos na tayo po ay mapromote. Nais din naman ng Diyos na ikaw ay matanyag. Pero hindi dapat tayo ang kinokontrol ng mga bagay na ito, kundi dapat tayo ang nagkokontrol nito. Amen po ba? Marami kasi ngayon ang sukatan ng pagsama sa Diyos ay dahil sa material na bagay. Hoy, ang laki na simbahan nila, ang ganda, wow, grabe, yaman ng simbahan nila. Pero makikita mo, wala naman doon ang karakter ng Diyos sa kanila. Nandoon ang kayabangan, nandoon ang mataas na pagtingin sa sarili. Tama na pinopromote tayo ng Diyos, pero tandaan natin, ang obedience, laging may sakripisyo. Hindi ang kalooban ng masunod para labing kang nakaapak lamang sa lupa. Ibig sabihin, si Lord lamang po. In Matthew chapter 6, verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Huwag po tayo paloloko. Sa kaharian ng Diyos ay hindi material na bagay nakikita, kundi ang paglago kung paano ka nakaka-impluwensya sa iba na mabago ang isip at buhay nila. Yan po yung tinatawag na abundant life. Miski wala, masaya pa rin. Miski mahirap, nagpapatuloy pa rin. Miski kumpleto, nagpapakumbaba pa rin. Hindi nagiging mayabang. Amen po ba?
Ang pera ay ginagamit lamang para matapos ang gawain. Pero ang pagsunod sa karakter ng Diyos ang siyang magbibigay kabuluhan sa natapos na gawain. Malalim po yun. Ano ang silbi ng pera kung walang nabagong isip, na isukang kalooban at gumaling na pakiramdam? Lahat ay pawang display lamang. Lalaya ka ba kapag ganito ang iyong mindset? Yes. Masasabi mo sa sarili mo, malaya na. And the last one, in your fruitfulness and multiplication. Tandaan po natin ito. You cannot give what you do not have. You cannot experience what you don't have. You cannot have what you don't act. You cannot act what you don't believe. The byproduct of being fruitful is true connection to whatever God has already established on you. Keep producing. God doesn't depend on what you have. Just connect to Him and He will make you a producer. In Matthew chapter 3 verse 8, produce fruit in keeping with repentance. Sa Tagalog, sabi niya, patunayan muna ninyo sa inyong buhay na kayo ay talagang nagsisi na. Sino po rito ang nagsisi na? Kokonti. Meron po ba akong kasama dito na talagang nagsisi na? Remember, mga kapatid, He is God and not man. You are God-like man and not just a man. Ulitin ko, He is God and not man. Siya po ay Diyos at hindi tao. Pero ikaw at ako ay katulad ng wangis niya. Kaya hindi po tayo dapat just lang. Tao ka lang eh. Hindi po. Kung ikaw man ay pinagpala ni Lord, si Lord pa rin ang lagi mong titignan, tatanungin at lalakaran. Kung ikaw naman ay nasa kahirapan, ganun pa rin. Siya pa rin ang iyong titignan, tatanungin at lalakaran. Sa gayon, napatunayan mo sa Kanya na talagang nagsisi ka na at nagpakababa. Ano sabi niya? Ang nagpapakababa ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. Kaya, sa inyong fruitfulness and multiplication, lagi po tayong magpapakababa in the sight of God. Tayo po ilalaya. Amen po ba? Ano sabi niya rito? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisi na. Meron po ba akong kasama rito na nagsisi na? Hallelujah. In Colossians chapter 3 verse 23 to 25, pwede po bang pakibasa? Sabay-sabay, whatever whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. In verse 17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Next. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Ano pa? Remind yourself of this vision. Ano sabi niya? I call heaven and earth to witness this day against you that I have set before you life and death, the blessing and the curses. Therefore, choose life that you and your descendants may live. Sino rito gustong piliin ang liwanag ng Diyos? Ang buhay. Next. Choose a vision. Ito po yung conclusion namin last Wednesday that gives you life. Vision that everyone will benefit. Vision to intentionally love one another. Amen? Ngayon, yung sinasabi po nating vision that everyone will benefit, huwag po natin tularan si Robin Hood.
tama po yung kanyang vision, pero yung pamamaraan niya mali. Dapat po naka-align pa rin sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sa Romans 12:2, we have to renew our mind. And the last one, understanding the will of God is the true freedom. Amen? Next, it breaks the mental cages of fear, doubt, and limitations, setting the mind free from worldly negative thinking. To God be all the glory.